Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Ayusin mo ang pagkakamali mo, huwag mo ipataw sa pobreng inosente. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat Pinirmahan niya yun, so alam niya na domestic helper papasukan niya. Kaya lang siya lumayas, hindi nasunod ang kontrata niya. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. Pagod na po ako. Hindi ko na kaya. Yung mga nang-agrebyado, meron ko yung kakampi. Ito pong kilos pronto. Tutulungan namin kayo. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Dahil higit sa sumbungan, investigar at isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo publiko ay dapat KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Aces Tagum College inireklamo. Diploma ng estudyante pinuburo. Alamin sa Kilos Pronto. Casimiro Development Corporation hindi tumupad sa pangako. Puro lang salita. Walang may pakitang titulo. Alamin sa Kilos Pronto. At pagpapagawa ng bahay nabulilyaso dahil sa malasapot na kable ng Meralco. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Oy, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-KP. Sa ngalan po ni Ben Tulfo at ni Erwin Tulfo, ako po si Alex Santos. Samahan niyo po ako sa isang oras po natin na paghahatid po ng serbisyo publiko. Solo po tayo ngayon, pero akong bahala sa inyo. Gagawan po natin ang paraan para matulungan natin ang nangangailangan po ng kanila pong mga hinaingon nila, gagawan po natin ang solusyon po dyan. Biyernes po ngayon, February 9, 2018, magwi-weekend. Huwag sana ho kayong tawag niyan yung papatay na inyong telebisyon. Panuorin pa rin po ninyong Kilos Pronto. At ang tabayanan nyo mamaya, baka mamaya ho'y papasok po ating Pangulong Duterte at meron po siyang pananalita ho mamaya dyan po sa Davao City. Okay, live pa rin po tayo po sa PTV4, sa Bitag Multimedia Network Facebook page at syempre sa aming pong website, bitagmedia.com. At napapakinggan rin po tayo sa Radyo Pilipinas 2, 918 kHz sa inyo pong mga talapitan. Okay, simulan na ho natin ang ating pong public service. Ito po, graduate ng kursong HRM, Hotel and Restaurant Management, pangarap na makapagtrabaho po sa barko. Pero unti-unti po lumulubog po ang kanyang pag-asa dahil sa diploma lamang po na siyang alas sa pangarap. Hanggang ngayon po, ala pa rin. Lumapit po sa tanggapan si Aling Josefina Villar upang idulog po ang problema ng kanya pong anak na si Michael Robert Casteltort Jr. Taong 2009, nagtapos po si Michael ng 2-year Hotel and Restaurant Management sa Aces Tagum College sa Tagum City po yan, Davao del Norte. Matapos po ang graduation, agad inasikaso ni Michael ang kanya pong transcript of records, yung TOR, at maging yung diploma para makapag-apply po ng trabaho sa barko. Dumaan ang isa pong taon, wala pa rin ibinibigay po na diploma ang kanya pong paaralan. Sa halip, binigyan na lamang po siya ng certificate bilang patunay na siya po ay nakapagtapos po sa naturang paaralan. Ang problema, hindi ho tinatanggap sa mga kumpanyang pinag-a-applyan niya ang naturang certificate, lalo na sa napupusuan po niyang cruise ship. Wala kasing naka-imprenta ho dong special order number mula sa Commission on Higher Education o CHED sa naturang certificate. Ibig sabihin, peke, huwad ang dokumento. Bagamat may trabaho na po si Michael sa Qatar bilang chef, gusto pa rin po niya makuha ang kanya pong diploma sa Aces Tagum College para makapag-apply ng trabaho po sa isang cruise ship na yan naman pong unang-una po niyang love na gusto niyang marating po. Kaya live po natin mga kasama po ang kanya pong ina. Walang iba kundi si Aling Josefina, ang ina po yan ni Michael. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din. Okay, sinasabi ho ninyo nasa Qatar na ho, no? So ano trabaho niya doon? Sa isang hotel ba? Hindi po, sa Paul Restaurant.
ano po siya doon, ang commie chef, yung pinakamababang cook. Pero anong ginamit po Position. niya, mga credentials po niya? High school diploma lang po. High school diploma. Hindi niya nagamit yung kanyang, Wala po. yung tapos na dun sa ACES? Wala. Yung experience lang niya sa tropical. Okay. Pero ano bang sabi sa kanya o sa inyo ho ng pamunuan po ng ACES, Tagum Colleges? Yun nga po, hindi nila maibibigay sa akin yung diploma kasi TESDA accreditation lang daw. Tapos sabi ko, paano niyo yung pinag-aralan niyang 2 taon? Okay. Tsaka ano tong binigay niyo sa amin? Oo. Graduate. Tapos meron pa kayong pa yearbook. Oo. Tapos wala naman. Oo. Chinek ba ho ninyo kung ito po bang paaralan nito accredited at kinikilala po sila ng Commission on Higher Education? Yun nga po, lumapit ako ng CHED. Oo. Tapos hinian po, sabi nila, mag-request daw ako ng CAV. Okay. Doon sa 2-year course na nakuha ng anak ko. Yung mga subjects niya kasi, pang-college na. Oo. Tapos, sabi Pero naman 2-year course na po ito, no? Okay. Sabi po niya, sabi po ng CHED, ay kailangan manggaling sa school. Okay, sandali po ma'am, para tulungan po si Michael at ang kanyang pong ina rito, nasa linya po ng telepono si Director Rani Liveta, siya po ang Officer in Charge for Office of the Student Development and Services po ng CHED. Ito po yung Commission on Higher Education. Director Liveta, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong programa at sa Opo. bisita po ninyo at sa taga-pakinig at nanonood po sa Opo, inyong programa. Director, si Alex Santos po to. Alex Santos. Kilos pronto po to sa programa po sa PTB4, sir. Live po tayo ngayon, sir. Director, unang-una, inyo po bang, pwede ba namin ma-check po kung ito po bang ACES Tagum College po ba ay accredited po ba sa inyo? Ito po ba'y kinikilala po ba ng CHED? Base po dun sa in advance po yung information at narinig ko po rin yung panayam nyo sa magulang. Opo. I-verify po namin sa regional office po namin sa Region 11, Davao office po namin. Ang ACES Tagum College po ay merong authorization po sa amin sa 4-year program. Okay. Hindi po 2-year program. So tama po yung nabanggit. Ang 2-year program po ay under TESDA. At ang 4-year lang po ang authorized nila. Usually po, pagka ang design ng school ay meron siyang embedded program ng TESDA, pagka po may mga natapos po na kurso o programa sa TESDA, pagka po siya ay nagpatuloy para sa degree program, magkakaroon po ng credit. Okay. Now, ang issue po ay Diploma. dapat po ba siya bigyan ng diploma o certificate under CHED since na wala po kaming authorization para sa 2-year program at under TESDA yun, hindi po namin siya mabibigyan. Okay. Unless na magpatuloy po siya mag-aral para sa 4-year program, pagka po ang enrollment niya ay 4-year program, for example, may natapos po siyang 2-year program, nag-enroll na po siya ng credit for 3rd year, po pwede po siya humingi ng certification ng diploma namin. Naka-enroll siya sa 4-year program at ang status niya ay 3rd year level na. Pagka po ganun po, pwede po namin issuean. Okay. Pero for the meantime na ikine-claim na natapos na 2-year program, 2-year course po pwede yan, pong humingi sa TESDA. Although ngayon po, pinapatawagan ko po yung TESDA kung ano po yung status. Hindi po lang nakaka-connect sa Region 11. Pero kung siya ay authorized naman po ng TESDA, bibigyan po siya. Pero, now, narinig ko rin na nakatapos siya. Yes. Merong sistema ang TESDA. Nag-i-issue sila ng mga national competency or certification na ini-issue nila. Tinatawag silang NC1, NC2, depending dun sa mga natapos. Para sa qualification, kasi ang pagkakabanggit na sa abroad na nagtatrabaho na, Qatar, para po mas ma-qualify with the degree at with the completed program po, pwede po siya magpa-certify sa TESDA para mapatunayan na meron siyang competency in certain skills na dinidevelop. Pero ang tanong po, Director, baka kasi hindi po tatanggapin po ng kumpanya pong kanya pong applyan for that yung sa cruise ship. Hinahanap kasi ho, Director, yung diploma kasi. Bagamat 2-year course lang po to, hindi ba natin magawa ng paraan? Yung po bang TESDA certification, considered rin ba doon na parang diploma rin po ba yun? Ito po ba'y tatanggapin ba ng ibang bansa, sir? Alam niyo po, lahat po ng inisyu po ng gobyerno sa TESDA, pag yan po ay may NC, halimbawa may NC1, NC2, there are various NC in certain discipline. Halimbawa, ang discipline niya ay housekeeping or HRM. Marami po pwedeng certification na makuha niya. Pag nakuha po yan, the same system po din sa TESDA, po pwedeng dalhin yan sa DFA para patunay yan ay
authenticated. Pag yan po ay in-authenticate ng DFA, pwede pong gamitin abroad for credit for purposes of employment. Okay. So, diretso na lang po sila sa TESDA, sir, no? Opo, basta pag nakakuha po sila ng certain document sa TESDA, the same process din po ng ginagawa ng CHED, po pwede pong i-endorse yan sa DFA para i-certify, ang tawag doon ay authentication ng DFA, para pag ang document ay inilabas mo sa bansa, sa labas ng Pilipinas, yan ay i-recognize dahil in-authenticate po ng DFA. Okay, siguro ma'am, baka meron ko kayo tanong kay Director. Kasi direct, yung binigay ng ACES na galing ng TESDA is 240 hours lang. Na which is, parang ang hirap tanggapin na 2 taong pinaghirapan ng Pero anak ko. 240 lang. Oo. Yun lang. Tapos, bakit sila nag-issue ng transcript of records na graduate ang anak ko ng 2-year course? And then, nag-issue sila pati certification. Although hindi ko nakikita po yung document, pero ganito po yung po pwedeng explain po dyan. Meron po yung binabanggit ko, yung NC1, NC2, yun po yung ini-issue ng TESDA. Nakalagay po doon yung certain skills and competencies na kayang i-perform ng anak nyo. Kaya kung yan po ay tama, meron pong nakalagay dyan kung anong competency, yan ay enough na ipakita sa a-applyan mo, local at saka abroad, para patunay na sila ay skilled on certain, iba po yan sa degree na ini-issue po ng Pero you're saying, Director, kukuha sila ng panibago pong certification po from TESDA? Opo. Actually, kung nakakuha na sila, pwede magtanong sila sa TESDA kung paano i-apply sa DFA kasi yung DFA isa-certify yan, i-authentic yan para pwedeng gamitin sa labas para ma-recognize ng document ay authentic. Kasi dyan po sa 240, hindi ko po nakikita yung document na binabanggit. Baka po nakalagay dyan ay siya ay certified with the following skills and competencies. Yan po yung ini-issue na certification po ng TESDA. Meron pong level 1, level 2, level 3. Habang tumataas po yung level, nandoon yung taas o degree ng competency po ng holder ng certificate na ini-issue. Okay, siguro ganun na lang po. Siguro, Director, sasamahan siguro muna namin. Tingin ko, makipag-coordinate po sila sa TESDA dahil ang 2-year program ay under po ng TESDA. Sa TESDA ho yun. Pero, sandali po, Sir Director. Ano What about the subjects? Kung mag-enroll ba siya, i-continue yung college, bakit hindi namin makakuha ng CAV na nandun yung mga subjects na yun sa sa specific na credited na po yun, Director, no? Yung kanyan po natapos, kung gusto po niya mag-aral for another 2 years, para maging 4 years na po, credited po yung mga subjects na nakuha niya sa, Director. Tama po yun. Magkakaroon po ng assessment po yung school. At since na the same school po siya nakatapos, magkakaroon po ng assessment and then later, i-assess kung ano yung i-enroll niya for the succeeding year. For example, po pwedeng sabing regular third year per sem at nandoon yung mga subjects na enroll niya. Now, pagka naka-enroll po yun, po pwede na po siya humingi ng transcript of record na siya ay ongoing, halimbawa third year, at ito yung mga natapos niyang subjects sa first year, second year, hanggang third year. And then pagka nakakuha po sila ng transcript of record na gano'n, definitely wala pong SO kasi hindi pa nakakatapos, po pwedeng ipacertify sa amin yon para patunay kung siya ay mag-a-apply local o abroad. Po pwedeng i-assess ng employer, meron ka nang natapos dito sa first year, sa second year, po pwede ka na dito sa level ng trabaho na ganito. So po pwede po namin certify pagka po siya ay naka-enroll sa college. Okay, Director Liveta, siguro po, una-una siguro po, by Monday siguro, sir, sa inyo muna kami pupunta, sir, para at least malinawan, mabigyan nyo kami ng guide. Sasamahan po namin ng team namin at the same time, pwede ho ninyong makipag-coordinate rin po kayo sa TESDA para at least meron po tayong malinaw po na communication with them at matulungan currently po, nakikipag-coordinate po kami ngayon and then titingnan ko po kung ano yung detalye about dun sa information na naibigay nyo. Pero sa Monday po kasi meron po akong atin ng full council meeting sa NDRIMC ng alas 9. Kung makakarating kayo bago mag-alas 9, siguro baka I can, o kaya sa hapon na lang. Sa hapon na lang siguro, sir. Sa hapon na lang po siguro. Gagawa po namin ang paraan, po yung usapan. Okay. Director Liveta, thank you so much, sir, sa inyong oras po at tulong po para dito sa problemang ito. Thank you, sir. Wala pong naman at magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon na rin po. So, Director Liveta po yan ng CHED. Ganun na lang siguro, ma'am. Monday, sasamahan namin muna kayo sa CHED at least ang CHED at ang TESDA mag-uusap dito para mabigyan kayo ng certification from TESDA na nagkasaad ho doon
na ano ito, karapat-dapat ito pwedeng gamitin sa paghanap ng trabaho ng anak mo sa abroad. At the same time, tulong na rin sa DFA yung sinasabi ng certification rin. Okay? Okay. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, dito tayo. Dugot pawis na puhunan sa ipinundar pong lupa't bahay. Hindi naman mapapakinabangan. Titulo kasi po ng lupa sa tagal ng panahon. Aba, baka daw ho naibaon na rin po sa lupa. Bumili ng lupa't bahay ang dating OFW sa Singapore na si Janet Hernandez sa Casimiro Development Corporation noong 2006. Matatagpuan po ang kanya pong house and lot sa West Bay Homes sa Barangay Dambukid, Bacoor, Cavite noong 2006. Nasa mahigit 600,000 piso po ang contract price na kanya pong nabiling property na ang nailuwal na po niyang pera po ay nasa 1 milyon na. Naku, laki na rin pala, no? Ang nailuwal pong pera ni Janet bago po mapa sa kanyang ari-arian. 2016, bumalik po si Janet ng Pilipinas upang dito na siya po manirahan at makapiling po ang kanyang pamilya. Pero na mag-follow po si Janet tungkol po sa kanyang titulo ng lupa, pinabatid sa kanya po ni June Eraskin. Siya po yung staff ng Casimiro Development Corporation na nasa bangko pa raw ang titulo at hindi pa napapalitan ang registered owner nito. Hinihingan pa umano siya ni June ng 20,000 pesos para raw maibigay ang titulo ng lupa sa kanya. Taliwas sa pinirmahang contract to sell. Ayon po yan sa Section 25 tungkol po sa issuance of title, kailangan ibigay ng land developer ang titulo ng lupa sa nakabili nito kapag buo na itong nabayaran ang lupa't bahay. Para sana po mapakinabangan ang ari-arian, gusto na lamang po ibenta ito ni Janet sa iba sa oras na maibigay po ang titulo ng lupa. O, yun. Okay, makakausap na rin po natin ngayon. Janet, kausapin muna natin si Attorney Luis Paredes, ang Commissioner po ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Commissioner Paredes, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Opo, nandito po si Janet. Siya po yung nakabili po ng house and lot sa mismong developer po na Casimiro Development Corporation. Yun nga lang, hindi po nabibigay pa sa kanyang titulo, sir. Nasa bangko daw. Pero may git 1 milyon na po ang kanya pong nailuwal, sir. Paano natin matutulungan po dito, Commissioner? Of course, napaka-unreasonable na yun na pag 10 taon na palang fully paid. Papuntayin nyo lang ako sa opisina at mapatawag natin yung developer. Kung sakali ka naman. Kung para malaman natin, ano ba talaga problema? Bakit 10 taon ng fully paid, hindi pa nila ma-deliver yung title? Yes. Hindi kaya naibenta to sa iba, sir? Alamin natin, no? I-dali niya rin yung mga yung mga papeles niya para makita natin, no? Pa-check natin yung title kung ano talaga. Kung meron pa talagang pwedeng ilipat sa kanya. Actually, Commissioner, magkahawig ito sa nauna naming inirefer po sa inyo na problema na kung either binenta o di kaya sinanla para magkaroon sila ng additional na pera po, no? Kung binenta yan, double sale ang tawag. Double sale, which is bawal po yun. Pwede pang criminal offense yan. Nako. Sige po. Siguro, papupuntahin po namin si Janet to dyan sa inyo, sir. Pati, siguro, kayo na mong bahala dito sa Casimiro Development Corporation para mabalatan nyo po para kung ano pong nangyari po dito sa titulo po natin po complainant. Kahit sa Monday po. Monday. Okay. With that, Commissioner, thank you so much, sir. Sa inyong oras po. Thank you po. Thank you. Janet, gano'n na lang, ha? Para mabigyan natin ng solusyon kagad dito, sasamahan namin kayo sa HLURB. Okay? Thank you, Janet. Thank you, Sir Alex. Okay, dito tayo. Kapag ang dami kasi mga problema ho, no? Kaya lumalapit dito. Minsan, kapag iniisip mo yung problema ho ninyo, dun nagkakaroon po tayo ng mga sakit. Kaya iwasan ho nyo magkasakit. Ito pong ating pong magbibigay po na kanya pong salaysay, a 36 years old na si Sheila Bores, taga Plaridel, Bulacan. Nakaroon po siya ng inflammation po sa gallbladder. At siyempre tumaas rin po ang kanya pong presyon, yung high blood po niya. 2016, nagpa-check up po siya at nalaman na may bato ito sa abdo. Mataas pong dugo, umabot po sa 140/90. Parati po siya nahihilo, masakit ang paa at tiyan. Pero hindi po siya nawala ng pag-asa. Sinubukan po niya ang King's Herbal. Pakinggan po natin ang kwento niya.
June 2016, lamang ko na may sakit ako sa may gallbladder. Masakit yung ganito, yung para siyang umiikot. Yung sa paa ko, hindi ako makalakad. Kailangan ko pa ng tungkod para payong ang gamit ko para makalakad ako. Yung makirot siya sa ganito. Makirot talaga siya. May high blood din ako. Yung blood pressure ko, pag nag 140 na, hindi ko na kaya. Nahihilo na ako. Yung asawa ko, mayroong kaibigan. Sabi niya, mag-king herbal. Hanggang maramdaman ko, sabi ko, hindi naman ako sumasakit na yung tiyan ko. Yung pa ako, hindi na rin sumakit nung uminom ako ng King Herbal. Pati yung sa high blood ko, hindi na rin tumataas yung BP ko. Yung pag-inom namin ng King Herbal, nagkaroon ng malaking ginawa. Napabuti ng King Herbal yung nararamdaman ko. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito. Dahil po, ngayon po'y buwan ng mga puso, no? Sa Valentine's Month, sa mga walang kadate po dyan, huwag nang magmukmuk sa bahay. Yayain pong barkada and have some adventure na pwede pang Instagram and para magkaroon po kayo ng memorable na mga pictures po sa Aurora. Panurin po natin ito. Spark up your energy as we go trekking, diving, and surfing as iTravel Pinas takes you to one destination with countless adventures. Yayain na ang buong barkada at umaura sa Aurora. Ang province of Aurora is composed of 8 municipalities. 7 municipalities facing the Pacific Ocean and 1 municipality is landlocked via the Sierra Madre Ranges. Kabilang ang Aurora sa mga probinsya ng Central Luzon o Region 3. Mararating ito by land sa loob ng 5 hanggang 6 na oras mula Maynila. For luxurious comfort you can afford, book your stay at Costa Pacifica. Missing home? Check in at DRV Transient for a lovely experience that feels just like home. Mapa-solo traveler man? Traveling with best buds? O kasama ang buong tropa? Let the crashing waves wake your senses at Aliyah Surf Resort and experience a mixture of calming comfort and the thrill of towering waves. Pero bago ituloy ang pasyalan, it's best to kickstart your day with some to streets. Great food! Kaya simulan na natin ang great travel. Welcome dito sa Baler, ang isa sa iniikutan ng mga
bumibisita dito ay ang aming historical trail na ipinatayo ng mga Franciscans. Itong simbahan na to na ang patron saint ay si San Luis Obispo de Tolosa, at dyan din bininyagan si President Quezon. Dyan sa simbahan na yan. Yan ay almost 200 years old. Kasama rin sa historical tour ang pagbisita sa replika ng tahanan ng dating Commonwealth First Lady na si Doña Aurora Aragon Quezon. Dito makikita ang samut-saring memorabilia ng kanilang pamilya. Isang plaza naman ang inilaan sa pag-alala sa isang dakilang anak ng probinsya, ang dating Pangulong Manuel Luis Quezon. A few steps away from the Quezon Monument stands Museo de Baler. Kaakit-akit sa paningin ng harapan nito na may intricate mural designs. Pero hindi lang sa makulay na kasaysayan nakilala ang probinsya, dahil bida rin ito pagdating sa surfing scene. Actually, marami kaming surfing spot dito. Meron kaming mga surfing spot for beginners, which is the beach break along Sabang Beach. Ito itong lugar na to, na sandy bottom siya. Hindi siya delikado dun sa mga beginners. A true surfer's paradise for wave riders. There's more to Baler than waves and breaks. It's also a sanctuary of infinite flows and splashes. But if you're looking for something to soothe your senses, the secluded cove of Di Casalarin is the perfect spot to free yourself from stress. At sabi nga ng marami, isang matibay na prueba na nakapasyal ka nga sa Aurora ay kapag nakapag-picture ka sa tinaguriang Millennium Tree of the Philippines, the biggest balete tree in Asia. Kung anong ganda ng natural na yaman ng Baler, ganun din na panatili ang mga istruktura rito. Nagpapasalamat po kami sa Department of Tourism na pinagkalooban kami ng isang opisina na katutulong sa aming mga kababayan, sa mga turistang dumarayo dito sa amin. Dahil sabi nga po natin, napaka-strategic place nung pinaglagyan, nung aming tanggapan, kung saan po pwedeng dumiretso na doon ng mga turista para mabigyan namin sila ng mahalaga at tamang impormasyon. Bukod sa Baler, marami pang attraction sa Aurora that deserve your attention. Seated in the town of San Luis is the Tumabo Falls na tila hard to get ang peg. Pumunta kami sa Mother Falls. Kasama ko yung mga pamilya ko at saka asawa ko. We are from England. So we enjoy it. The water and crossing on the river is very interesting. And to mark your Baler adventures, don't forget to capture your best shot at the iconic Baler signage. Perfect shots to capture perfect memories. Tara na sa Aurora! Ngayong linggo, alas 7 ng gabi sa iTravel Pinas. Ako, ang ganda talaga ng Pilipinas kung wala mga problema. Okay, kahapon po inaksyonan natin ang problema tungkol po sa guy wire po sa loob po ng isang tahanan dyan po sa Tayabas, Quezon, kung naalala po nyo. Halos ganito rin po problema ng kakiping natin mula po sa lungsod ng Valenzuela. Mas delikado nga lang dahil live wire po ang nakahambalang sa itinatayo niya pong tahanan. Panoorin po natin. Hindi matapos-tapos ang pagpapatayo ng second floor ng bahay ni Leonard Mendoza sa Hillsideville, Barangay Ugong, Valenzuela City. Nakahambalang kasi sa mismong construction site ang mga live wire na ito ng pose ng kuryente. Ayon kay Leonard, noong una ay maayos naman daw ang pwesto ng mga live wire dahil nasa right of way pa ang mga ito. Pero nang mapalitan na ang mga poste at ginawa itong konkreto na Meralco, nawala na sa ayos ang mga live wire.
Taong 2012, inireklamo ni Leonard sa tanggapan ng Meralco ang nakahambalang na mga live wire sa kanyang nasasakupan. Pero para maayos ito, hinihingan daw siya ng Meralco na magbayad ng halos 10,000. Aba teka, parang may mali yata. Ang mga nakahambalang na live wire hindi malabong pagmula ng disgrasya. Dagdag pa ni Leonard na unsyami ang pag-apply niya ng loan sa Pag-ibig Fund dahil inirekomenda ng Pag-ibig na ipaayos muna niya sa Meralco mga ito bago niya pataasan ang bahay. Kaya kayo riyan sa Meralco, bigyan nyo ng liwanag ang buhay ni Leonard. Ayus-ayusin ang serbisyo para walang napeperwisyo. Okay, kasama ho natin ngayon po sa studio live si Leonard Mendoza. Magandang hapon sa iyo, Leonard. Good afternoon, Sir okay, Alex. 2012 pa pala itong problema Yes, nito, sir. no? So, aabot na ng 6 na taon. Opo. Actually, nung dati po, poste na kahoy po siya. May guy wire din po sa gilid niyan. Tapos nirequest ko po kay Meralco. Sabi ni Meralco, hindi raw sa kanila kasi kay PLDT. Nung pala nailipat na po nila yung kable nila po dun sa concrete. Ngayon nirequest ko po yung kay PLDT, na-action na naman po. Tapos sabi ni nung Meralco, dapat daw po magre-request daw po ako ng brace. May brace naman po siya nung dati. Nasa right of way siya sa kalsada. Okay. Nakakailang so ngayon, balik-balik sinisingil ka pa ng 20,000 para malipat ito? Estimate cost lang po nila, 10,000 po. 10,000 More or less po. Okay. Pero ano bang ginawa ng Meralco nung una mong nilapit ito hanggang sa umabot ng 6 na taon? Meron ba silang katiting na action man lamang ginawa? Wala. Mambubulabog lang po. 11:30 pupunta ng gabi. Pipicture lang po, tapos kakausapin po ako. Tapos sasabihin, walang magagawa, matagal pa raw. Nako. Ganun po, lalakad daw sa project. Paroke sector, babalik na naman ako ng Malanday branch office. Ganun po, puro ganun po. Nakailang picture lang po sila. Kaya humaba ang panahon na hindi pa rin nagagawa ng aksyon. Subukan natin. Nasa linya po ngayon po si Renzan Fortaleza, Corporate Communication Officer po ng Meralco. Renzan, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Opo, Ma'am Renzan, kahapon meron kami idinulog sa inyo. Ito po, another problem na naman po ng poste ng kuryente. Ito po yung live wire na ngayon, ma'am. Itong si Leonard ngayon, ating pong complainant dito, ay 6 years na po nag-aantay po na inyong action, ma'am. Baka siguro sa pagkakataong ito, inilapit po sa Kilos Pronto, siguro isang snap ng finger, ma'am, mabilis na siguro action. Ano pwede natin tulong dito, ma'am? Sige po. Sa ngayon po, basic muna tayo na papabisitahan muna natin yung site para po Renzan, sandali po paano po natin Renzan, mawalang galang po. Ito pong ginagawa na inyong mga tauhan sa Meralco po, ilang beses na ho silang pakuha-kuha ng picture doon. Wala naman hong nahihita ang complainant. Tapos mauulit na naman kayo, bibisita na naman kayo doon, magkukuha na naman kayo litrato, imbisigahan na naman ninyo. Ay, ilang beses ba natin gagawin po yun, ma'am? Sige po, alamin ko, sa ngayon po kasi hindi ko pa po alam yung kung ano yung background po nung concern ni Sir. Although na-request ko na po yung sa business center po, sa Valenzuela Business Center po namin, yung record po nito. Medyo nahirapan lang sila halongkatin kasi 2012 pa nga po. Pero sure po yan, gagawa natin ng action po. Tingnan natin kung paano ko po siya pwedeng matulungan. Baka pwede nating mailakad na walang bayaran. Hindi nga lang ako makakapangako muna ngayon. Sa abot ko na makaya ko, tulungan ko po si Sir. Renzan, unang-una, hindi ho kasalanan na may-ari ng bahay. Itong si Leonard, itong problema ho ng inyo pong poste ho doon. Kayo ang nagpalit from a wooden post, pinalitan ho ninyo ng sementong poste. Yun nga lang, inilapit nyo sa kanyang tahanan, kaya yung mga wire po, nagkasalabat na hanggang sa malapit nung dumapo po sa kanya pong tahanan. Sige po, about doon po, base po kasi sa nakausap ko, sa details na binigay sa akin ng engineer, marami daw po kasing pwedeng cases kung bakit po after palitan, biglang lumapit yung wire sa kanilang bahay. So, ayun po, talagang hindi lang po ako makapagsabi ng exact na nangyari sa scenario noon. Kasi nga po, hindi pa po namin kukuha yung pinaka-record po ni Sir. Pero yun po, rest assured po, ang maipapangako ko po talaga is gagawa natin ng paraan po para ma-process na po finally yung
request po ni sir. Alam nyo, Renzan, dalawang kaso na itong inilapit po namin sa inyo. Kung isa doon, wala pa kaming makukuhang aksyon, naku po, ma'am, mapapahiya po dito ang Meralco, ha? Kayo hong gumawa ng problema dito, kaya hindi ito problema ho ng complainant, siya po ay ipinarating po niyang problema dito, sana po i-aksyonan po natin, ma'am. Opo, sure po yan, actionan po natin, sir. Makikipag-coordinate lang po ako sa kay sir, tsaka po sa staff po ninyo offline para po dun sa mga detalye po. Okay. And-update po namin po siya, sure po yan. Okay, babantayan po namin ito, Miss Renzan, ha? At sana may parating mo rin to kay Mr. Joe Zaldariaga. Alam ko, si Sir Joe, mabilis kong umaksyon ito. At least maparating mo malang sa kanya, okay? Apo. Sige po. Maraming salamat, Renzan ng Meralco. Thank you so much. Si Fortaleza po yan. Okay, Leonard, ganun ha. Tututukan ito ng kilos pronto. Kung wala mangyayari dito, siguro kami ang lalapit na dun sa Meralco mismo sa opisina nila. Okay? Thank you po. Thank you, Leonard. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Obrerong nagkaroon po ng sakit, bigla hong napauwi ho ng Pilipinas. Ngayon, umaasa po sa tulong ng Kilos Pronto, makuha po niya sa ibang bansa ang kanya pong benepisyo. Ito pong kwento, megit 2 dekadang nagtatrabaho po bilang foreman sa Republic of Palau. Ito po si Pelagio Baldumar. Sa kasamaang palad, na-stroke po yung obrero noong Marso noong nakaraang taon. April 2017, nakauwi po ng Pilipinas si Pelagio. Pero siya ngayon po ay baldado at hindi na po makapagsalita. Sumulat po sa Social Security Administration o SSA ng Palau ang misis po ni Ma'am Pelagio na si Shirley Baldumar tungkol po sa benepisyong makukuha ni Pelagio. Nagpadala naman po ng mensahe sa pamagitan ng email ang SSSA ng Republic of Palau sa mag-asawang Baldumar. Ipinapaalam sa kanila na kailangan ni Ma'am Pelagio na bumalik sa Palau para personal niyang ayusin daw ang reactivation ng kanya pong SSA account bago maibigay po sa kanya ang benepisyo. Sa hirap ng kalagayan po ngayon, nakikita ho ninyo sa ating pong telebisyon, hindi magawa pong lumipad pabalik po ng Palau ni Ma'am Pelagio, kaya naman po sa Kilos Pronto po siya ang kanyang huling baraha at atin po siyang matulungan po dito. Kaya makakausap po natin sa linya ng telepono po. By the way, nakausap nga pala ho natin ang ito po yung SSA, no? Yung administrator po ng Republic of Palau Social Security Administration. At ang sabi po niya, ang pangalan ho ng kanya pong administrator si Yulay Telto. Ganun pala yung pangalan po ng ano. Ang sabi ho niya, makukuha dumarang benepisyo kapag siya daw ay personal na magtutungo ho sa kanila pong tanggapan. Bagay na hindi naman po magagawa po ng pobreng obrero dahil po sa kanya pong kondisyon ngayon. Simpleng-simple lamang, no? At least naintindihan sana po to ng gobyerno ho ng Palau. Kawawa ho yung mama. Hindi ho makapunta ho dyan dahil na-stroke nga ho. Pero tutulungan ho tayo ni Ma'am Josephine Tobia ng OWA. Ma'am Jo, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes, good afternoon, Mr. Alex. Opo, medyo ano itong problema ho natin? Medyo may konting kahirapan ho. Dahil nga ho, ang isa pong OFW po ay baldado na ngayon dahil po sa kanyang naranasan pong pagka-stroke po niya. Meron ho siyang benepisyong gusto makuha, ma'am, sa parang SSS ho dun sa Palau. Ang problema, ang sabi ho ng management po ng SSA ng Palau, dapat ho pumunta pa to si Mang Pelagio. Paano ho yun, ma'am? Hindi na ho kaya talaga ho ng mama. Sige, we will inquire sa Palau muna. Kung anong pwedeng gawin kung sakaling yung mismong account is not capable to travel anymore. So, kung pwede naman may representative from the Philippine Embassy or Consulate dyan sa atin, sa area of jurisdiction ng Palau, magpapatulong tayo sa BSA. Para mabigyan ng SPA kung pwede nga yun, to represent ang ating OFW para maayos yung kanyang account. Siguro through government to government, ma'am, kundi DFA or sa inyong opisina, baka pwede siguro magawan po ng special power of attorney kung sino man po yung representative para ma-represent man lamang po tayo para dito kay Ma'am Pelagio Baldumar, ma'am. Opo. Tatanungin po natin yung mismong government ng Palau House and
do it and help the OFW. Malaking tulong po to kay Ma'am Pelahio, ma'am, para at least makapagbili man lamang ng gamot at maparehab po siya para mabalik malamang ko kanya pong dati pong anyo, ma'am. We will help Mr. Okay, ganun po, ma'am. Kami po ay makipag-coordinate po sa inyo, ma'am, Ma'am Jo. Yes. All the time po. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much. At sa pamilya po, thank you po, ma'am. Sa pamilya Baldumar, kung kayo po ay nanonood, ma'am, sa asawa ho niya, huwag po kayong mag-alala, tututukan po to ng kilos pronto. Kami na pong bahala, pupunta ko kami sa OWA, at the same time sa DFA, para magawan po natin na special power of attorney kung sino pong pwedeng makapag-represent po sa inyo pong asawa po dyan. Okay, dito tayo. Si Nora Casuela, siya po ay 52 years old. Siya po'y lady driver, pero siya po ay nagkaroon po ng stage 4 cervical cancer noong pong 2015. Sumailalim po siya sa chemotherapy, radiation therapy at brachytherapy. Gumamit po siya ng King's Herbal habang sumasailalim po sa 3 therapy na yan. Dahil minsan, humihina po yung katawan. Kaya ang ilan po natin mga cancer patients ay hindi po nakapagpatuloy po sa kanilang pagpapa-chemotherapy. Pero sa tulong po ng King's Herbal, hindi po ito gamot, pero ito pinagbibigay pong pag-asa, napapalakas po ang kanila pong resistensya at katawan para humagpagpatuloy po, para pagpapagamot ng kanila pong cancer. Panoorin po natin ang kwentong ito. Last year, na ako po yung nagmamaneho, papunta po kami Baguio. Bigla may naramdaman po ako na parang may bumano sa akin, bumuhos sa ko. Tapos nung nakita ko nga po yun, buong dugo. Sabi ko, ano to? After nung na-biopsy po, doon po agad na na stage 4B po ako, cervical cancer po. Chemo radiation ang ko doon. Bago ako mag-chemo, nakainom na ako noon. Basta sa umaga bago ako i-chemo, yun agad ang iniinom ko. Tinuloy-tuloy ko lang yung Kings. Masigla na naman po yung katawan ko. Nakakapag-drive na naman ako kung saan-saan. Nakaya ko na po ulit yun. Kaya sabi ng doktora, sabi niya sa akin, okay na yung mo, wala ka ng bukol. Sabi niya, ituloy mo lang. Kung ano yung ginagawa mo yun, ituloy mo lang siya. Sabi po ng doktora. Ang malaking tulong sa akin yung Kings. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Alam nyo, ang Kilos Pronto po, hindi po ito puro lamang tuligsa. Siyempre, nag-aantay rin po tayo ng aksyon. Kaya yan po ang motto ng Kilos Pronto. Kailangan may aksyon sa mga tinatawagan po natin ng pansin. Noong 1 po ng Disyembre, nung nakaraang taon, nagpadala po sa atin po ng reklamo ang mga estudyante po ng mga mechanical electronic student po sa Laguna. Ang Sanay Step Up na internship, abay ginawa sila mga trabador sa isang pabrika ng candy. Ang pang-aabusong yan, tinuldo ka na po ng Kilos Pronto. Panoorin. Hello? Bong, good afternoon. Si Erwin Tulfo ito. Tama ba ito? Ang akala ninyo, pinadala kayo sa pabrika, mag-ayos ng mga makina, ginawa kayong tagabalot ng candy, mga kargador? Opo, sir. Ito ang reklamo na may git 100 mechanical electronic students sa Laguna laban sa isang pribadong institusyon na aprobado ng TESDA. Step up mo ang buhay. Ito ang katagang pinangahawakan ng Subsidized Technical Education Program Incorporated o di kaya STEP sa madaling salita. Dahil dito, naengganyong pumasok sa programa ang mga estudyante.
kung saan nag-aaral ka na, kikita ka pa. Ang kwento nila, matapos sila mag-aral sa loob ng 20 araw, agad silang isinibak sa SPI Corporation sa pag-akalang magagamit na ang napag-aralan. Pero imbes makinarya ang kakalikutin, paghahalo pala ng mga candy ang gagawin. Hindi nyo ba sila tinanong na, ma'am o sir, bakit po ganito? Gusto namin mag-ayos ng mga makina. Oo. Bakit kami pinaghahalo ng candy? Ang sabi po sa amin, yun daw talaga magiging pwesto namin dun. Kaya naman hindi na natin ito pinalampas. Ibinisto na kilos pronto ang kalokohan ng Step Up at ang pabrika. Agad din namin itong ipinarating kay Amy Sigua, ang Senior Specialist sa pamunuan ng TESDA Region 4A. Ma'am, ilalapit lamang namin itong kalokohan ng STEP. 100 estudyante, akala nila mga mag-aayos sila ng makina, gusto nila matuto, mga mechanical, etc. Pero pagdating doon, Diyos ko pong pineapple, pinaghahalo sila ng candy, pinagkakarga ng candy, pinagbabalot ng candy, walang makina. Upon their application po, parang hindi po yata dapat ganun po yung mangyayari, sir. Mali nga, oo. Pag hindi po natin sinunod yung ating training plan na inapprove po ng TESDA, na yun po ay jointly ginawa ng company at ng school, nung nag-apply po sila, yun po ay grounds for revocation ng kanila pong accreditation. Kaya naman, pagkatapos ng pag-uusap na yun, agad na umaksyon ang pamunuan ng TESDA Region 4A sa problema ng 100 estudyante sa STEP. Paano naman po ito mga bata ngayon na hindi na training talaga sa paghawak ng makina? Saan po sila dadalhin ngayon, ma'am? Pwede po sila nating dalhin sa ibang company po na accredited pa din po ng TESDA po. Salamat po, Miss Amy Sigua, ang Senior Specialist ng TESDA Region 4A. Alias Bong, salamat din. Sasamahan namin kayo dyan sa TESDA. At masiglang ibinalita ni alias Bong ang pasasalamat niya sa Kilos Pronto. Gandang araw, Sir Tulfo. Maraming salamat po sa inyong programa. Na-actionan po agad yung aming hinaing. Na-release na po sa amin ng school, yung NC2 ko po. Salamat po sa tulong ninyo tsaka ng TESDA po, ng Provincial Office, ng Provincial Director ng TESDA ng Laguna po. Walang anuman, at maraming salamat rin po sa TESDA. Kaya malaking tulong rin po dito ang TESDA. Kayo nilapit natin yung unang storya natin kanina, TESDA, kailangan pong gumalaw kayo. Mabuti na lamang hindi ko nagamit yung armas ni paring Erwin ngayon. Medyo, siya ngayon, tahimik sa dyan. Dyan lang muna yan, ha? Lunes sa Lunes po, magbabalik po si Erwin at si Ben Tulfo. Okay, sa ngalan po nilang dalawa, ako po si Alex Santos, higit sa sumbungan, investigahan at isyong kailangan po natin solusyonan. Ang serbisyo pampubliko dapat kilos pronto.